presence of the following committee members. With us is Senator Raffy Tulfo, and with his presence, I declare the presence of a quorum. May I ask the committee secretary to acknowledge our resource persons attending today? Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. May I acknowledge the presence of the following resource persons? Can you please raise your hand when I call your name? Mr. Alejandro Tenco, Chairman and CEO of the PAGCOR, with Attorney Jessa Maris Fernandez, Assistant Vice President of the PAGCOR. From the DOF, represented by as well as, well, it's not yet here, as well as the BIR, Attorney Ralph Baltibayan, he's not yet here at the moment. From the SEC and representing also the DOF, Attorney Ferdino Logi S. Santiago, and Attorney Ciel Teli Desorio. And from the DOLE, representing the Secretary Ledesma, Yusek Felipe Egargo Jr., and Director Sara Buena Mirasol. And from the DOJ, State Counsel Nancy Lozano. Attorney Asek Clavano won't be able to attend, Your Honor, because of the emergency meeting, as informed by State Counsel Lozano. From the PEZA, representing Mr. Teroso Panga, Attorney Jenny June Romero, and from the PNP, representing Chief Marbil is Police Colonel June Mark Lagare, who's not yet around, and Police Colonel Pablito Asmod Jr. From the NBI, Attorney John Mark Santiago, representing, and from the BCDA, representing Mr. Joshua Bingkang, is Attorney Christian Duldulao, and Miss Crinetza Vale Mendoza. And from the CDC, representing Attorney Agnes de Manadera, Police Major General Lina Sarmiento, retired. Those are the resource persons, Your Honor. For today's hearing, this committee will discuss the following legislative measures on the directive of His Excellency President Ferdinand Bongbong Marcos to ban the Philippine offshore gaming operators. PS Resolution number 1083, wind up the business operations of existing Philippine offshore gaming operators by this representation. And at this point, please allow me to make specific House rules to ensure the orderly and efficient conduct of this hearing. Can the committee secretary inform today's attendees of our House rules? First, kindly mute your microphone if you are not recognized. Since the chair cannot see everyone all at once, please raise your hand first. Then once acknowledged, kindly specify your name and the office of your organization you are from. Your Honor. Before we start with our session, allow me to take this time to thank everyone for joining us today as we discuss the resolution filed by this representation on conducting an inquiry on the implementation of the President's order of directing the PAGCOR and all concerned agencies to wind up the business operations of existing Philippine offshore gaming operations, or POGOs. The POGOs have been in operation since 2003, but only gained prominence and proliferated recently. Currently, there are only 42 remaining licensed POGOs. At this point, it cannot be emphasized more that the POGOs have evolved and ventured into illegal activities detrimental to our society and must be curtailed. Early today, the President Anti-Organized Crime Commission has confirmed that former Mayor Alice Guo, who has been linked to illegal POGO activities, has been apprehended and is now under the custody of Indonesian authorities in Jakarta, Indonesia. This is a welcome development, and I commend our law enforcement agencies and all agencies actively involved in our fight against criminal actors and enterprises.
Nakasuporta po tayo sa utos sa layunin ni President Marcos na ipasara ang mga POGOs. And aside from getting a commitment from PAGCOR that they will not allow POGO operators or any similar entities, kailangan din nating siguraduhin kung paano nito maapektuhan ang ating ekonomiya, lalong-lalo na po ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa POGOs. Dito sa Senado, kailangan natin siguraduhin na magiging maayos ang implementasyon ng pagpapasara sa mga POGOs upang walang Pilipino ang maagrabyado. From January to June 2024, POGOs generated an income of 3.7 billion pesos and remitted 1.2 billion to the government for the implementation of the Universal Health Act, Health Facilities Enhancement Program, and the attainment of Sustainable Development Goals. Apart from this economic contribution to the national government, PAGCOR recorded that 5% of POGO employees are Filipinos. Sa pagpapasara ng mga POGOs, kailangan natin mabigyan ng kasiguraduhan na may trabahong naghihintay sa mga displaced Filipino POGO workers. Mayroon ba tayong plano para sa mga Filipino POGO workers na mawawalan ng trabaho? In connection, we should also ask into the possibilities of repatriation and deportation of the 95% foreign POGO workers. We should further ensure that we will be employing a sound transition approach. Another major concern is the implementation of the President's orders. On the implementation of the President's orders is the strategy for the seized assets and properties. We should follow how the government could utilize these assets for the benefit of the Filipinos. Under AFASA, which this representation sponsored and championed, physical assets such as buildings, vehicles, and money seized from scammers who are deemed involved in economic sabotage may be used for law enforcement expenses and victim protection. Given these projected challenges to the implementation of the winding up of the POGO operations, let us start the discussion on how we go about it through legislation. So at this point, I'd also like to ask if, may I ask the other senators present if they have any opening statements prior to our discussion? I don't have an opening statement, Mr. Chair, pero gusto ko sana magtanong na agad, if you don't mind. Yes, maybe at this point, may presentation. Or, Since at this point, I don't think there's any presentations, Senator. So at this point, we can, yes, you may start your questioning. thank you, Mr. Chair. The President has spoken during his SONA on July 22nd, wherein he said, wala ng POGO by the end of this year. And he received a standing ovation. And I, for one, isa sa mga tumayo at pumalakpak, kumanga. Pero it seemed to me na parang niloko si Presidente. Parang iniskam, binudol si Presidente. Kasi nga po, ang pagkakaalam ko, meron pa rin POGO. Ang nangyari, yung POGO, binihisan lamang. Kumbaga, nakasuot ng puting t-shirt, binubad yung puting t-shirt, pinalitan ng pulang t-shirt. At yung sinabi kong binihisan lamang POGO, ipinalit sa pangalang IGL. So, meron pa rin POGO. So, bakit ganun po yung nangyari sa atin na parang naloko si Presidente? Or the President was ill-advised pertaining to that? Even while we speak, patuloy pa rin po yung pag-operate ng POGO dyan sa Asiana JX Tower. The name of that operation is 12 Stars International Gaming. They occupy the 5th up to the 11th floor of that building. Yung 7th and 8th floor, nabigyan po ng license to operate through the what we call IGL, Internet Gaming License. Yun po yung cover-up. Yun po yung bagong bihis. Now, yung 6, 9, 10, 11th floor ay illegal ang operations. At yung 11th floor ay meron daw pong PAGCOR satellite office doon. So, maybe our resource persons from PAGCOR can answer that question. Oh, sir. Mr. Tenko, sir. Hi, good afternoon, Your Honor. Senator Tulfo. Una po gusto ko lang liwanagin
Hindi po nabudol ang Pangulong Marcos doon sa sinasabi niyo. Dahil nung pong 2023, matapos pong ma-discover nung July 2023 ng PAGCOR yung 278 pong may lisensya noon ay hindi na po involved sa gaming, ang himigit kumulang sa mga 255. Dali-dali pong diniklara natin sa probationary status ang lahat po ng 298 licensees na pinagkalooban po ng lisensya noong nakaraang administrasyon ng PAGCOR. So from 298 po, Mr. Senator, bumaba po ang numero sa 46. And sa paglilinis po nung 2023, para ma-distinguish na po yung tinanggalan na po ng lisensya, ang rinibrand po namin pangalan noon ay Internet or IGL na po noon. So 2023 po yon. So IGL. Internet, opo. 2023 po yon. Okay, sir, So, sorry, ang every now and then, opo. so every now and then I will interrupt you para Opo. mapabilis tayo dahil 3 o'clock meron kaming plenary session. Senator, if I can be, I would just like to recognize the presence of our colleague, Senator Win Gatchalian. Thank you. Please proceed. Kasi po, sabi nyo, merong IGL. So, Opo. ina-acknowledge nyo na merong IGL. Opo. Ano pong pinagkaiba ng IGL sa Pogo, sir? Nung po kasing inabutan ko po nung nag-assume ako ng office ng August 2022, ang pangalan po nila lahat nun ay Pogo. Yes. At ang guidelines po at ang structure po noon ng pagbibigay ng lisensya ay maluwag na maluwag po at ibang-iba. Kaya po, nung pong July of So, 2020, sir, sorry, sir. opo. Ano pong pinagkaiba ng IGL sa Pogo, sir? Same po ang operation niya. The same operation. Opo. So, ibig sabihin, may Pogo pa rin po through IGL. Opo, nung So, 2020. meron pa. Sinabi po ni Presidente, total ban sa Pogo by the end of this year. So, hindi po nasunod yung sinasabi ni Presidente. Opo, ngayon po dahan-dahan nang inaalis. Binigyan po tayo ng Pangulo ng direktiba na hanggang katapusan na lang po ng taon. So, ibig yung sabihin, sir, apat- sa opo. katapusan ng taon, totally wala ng Pogo, wala ng IGL. Wala na po. Opo, So, wala ng IGL. Wala na po. Meron pong ngayon po Gusto kanina ko lang maging clear. So, hindi wala na pong IGL. Kasi Wala na itong IGL, sir, dito po nagtatago itong mga Pogo using this IGL business, parang business processing center sila. Using this business scheme na IGL sila pero Pogo. So, I just want to make it clear. By the end of this year, Yes. no more IGL. Yes, all licenses po Senator Tulfo Cancel. canceled po effective December 31. So, clear tayo dyan. Okay. Maliwanag po 'yon. At Okay. ang totoo po, Senator, meron na pong mga voluntaryo nagpapakansela ng lisensya Very good. ngayon. Opo. So, wala na pong IGL, ha? Opo, Ulitin ko for the wala nth po. time. Deklarado na Now, po yun. anong klaseng auditing ang ginagawa niyo po? How many Pogo workers, yung mga legal lang, meron sa Pilipinas ngayon? 31,000 po nung 31,000. as of July. Okay. Pero as of this end of August po, reduced na po dahil may Ilan na po? tumulat na po. Mga Ngayon ilan po? 28,462 na Okay, lang po. 28,000. Let's say 28,000. Anong pong klaseng accounting ang ginagawa niyo para ma-ensure itong lahat ng mga workers ng Pogo by the end of this year mapapalayas na po sa Pilipinas? pag- At may balik na kung saan Ay, hindi sila po, yun nagaling. po yung Pilipino lang. Pilipino lang. Opo, kasi po yung Okay, sige. Opo. Wag po yung Pilipino, yung Chinese lang po. Akala Ah. ko yung Pilipino 4,000 lang. Hindi po, 28,400 Filipino Pogo workers to. Meron po. Okay, sige po. Yung Chinese po. Ang Chinese and foreign- Korean. Opo, hindi lang po. Foreign nationals po. Foreign nationals, ilan Opo, po? opo, ang foreign nationals po 28,421. 28. Okay. Sabi ko po kanina, ano pong klaseng auditing ang meron kayo o programa para ma-ensure na by the end of this year, yung pangako ninyo, pati IGL, tulad ng kautos ng Presidente, wala na sa kayong Pogo, na yung mga workers dito na foreign nationals ay mapapalayas na ng bansa because hindi na natin sila kailangan. Opo.
Ang Bureau of Immigration po ay naglabas na ng announcement na kakansilan na rin po nila ang lahat ng visas, ang workers permit and working visas nitong mga nasabing mga foreign workers na ito. Sandali po. Meron ba taga-immigration dito? Pakitaas ang kamay. Meron mga taga-dole rito? Okay. Dumadaan sa dole po yung mga POGO workers, right? Before they're being allowed to work sa POGO? Yes, Your Honor. Yes or no lang po, sir? Yes, Your Honor. Okay. So, ano pong klaseng accounting ang ginagawa ninyo kasaming immigration para masiguro itong sinasabi nga ni Mr. Tenko, si Sir Alejandro, na itong 28,000 Chinese ay hindi magtitienti rito at gagawa ng kabalastugan at sila'y mapapalayas na. Ang ginagawa po namin ay through inspection, dinidetermine namin kung What kind of ilan- inspection, sir? What kind of inspection? physical inspection, Your Honor. Example? Pinupuntahan namin po yung establishment. Pinuntahan niyo na po po yung Asiana, sa Asiana, yung JX Tower? Did you visit that? So, kasi kung sabi niya through inspection, so I would assume you should have inspected this by now. Yung regional director namin sa NCR. Ang Regional Director, sasagot sir, na- please explain, ma'am. Na-inspect niyo na po. Yes, good afternoon. And with the permission of Undersecretary Egargo, Mr. Chair, we have conducted inspection of all IGLs. No, dito lang po, prior- ma'am. This one particular lang. muna. ito Kasi po, mas marami pa akong babanggitin mamaya. Yes baka po, mabusog. as regards. So yung to- 12-star International Gaming, from 5 up to 11 floor, punong-puno po yan ng mga POGO workers, Korean nationals sila. Na-inspect nyo na po to. Yes o na lang po? Yes, this year, yes, Your Honor. Kailan po yung this year? Last June po. we June this year. conducted, Ilan po yung na-monitor nyo, na bilang nyo po ng mga foreign national workers? so, sa NCR po. No, dito lang po muna. Regarding dito. Dito we po have sa JX Tower. we have to check how many. So you haven't workers- inspected yet. You lied to me. We have conducted inspection, Your Honor. You have conducted, you will still going to inspect. There's a big difference between the two statements that you Yes, issued. Your Honor. So you have inspected. Yes, Your Honor. Then my But- follow-up question to you, kung na-inspect mo na, ilang foreign nationals working in this building from 5th to 11th floor, ilan po? I don't have the numbers, but we can submit, Your Honor. You should have that. Dapat Yes. ready kayo rito. Hindi kayo pwede pumunta rito na hindi ready. Sure. Di ba? My Alam niyo naman, itong apologies. pag-uusapan natin, closure ng POGO. You Yes, should have Your that information. Sure. My apologies, Your Honor, but we will submit immediately. Okay? Immigration, meron? Okay. Mr. Tenko, sir, aware ho ba kayo na meron pong yung IGL? Yung sa akin lang, tanggap ko na po yung magsasara, nakakatuwa po yun. Pag nakarating to kay Presidente, matutuwa yung ating Pangulo. So sabi niyo pati IGL, sarado na. Ang sa akin kasi yung accounting ho ba? Kasi kapag hindi po natin na-account yung whereabouts o yung mangyayari, I'm not concerned about the Filipino yet, mamaya na yon kung ano mangyayari sa kanila, na itong mga Chinese nationals o foreign nationals na nag-work sa POGO, after na makancel na po yung mga lisensya nila, after na dumating ng deadline at kailangan nila lumayas, kapag hindi po natin sila ay na-audit o na-monitor, there will be a big possibility na they will get into illegal activities. Nandiyan na po yung drug dealing, kidnapping, robbery, etc. Kaya nga po gusto ko yung accounting nito mga POGO workers. Na gusto ko by the end of this year, lahat sila, each and every one of them are fully accounted for and then napalayas na po. Opo, sayang po at wala yung Bureau of Immigration. Pero meron po silang inanunsyong programa kung saan lahat po ay pupuntahan nila. In fact, doon po sa merong mahigit 3,000 foreign nationals, ang balak po nila kung natatandaan kong tama, nung pong pulong noong August, magpapadala po sila ng mobile group na hindi na kailangan pong pumunta pa sa Bureau of Immigration yung mga foreign nationals. At doon na po
mag-head count para po nga malaman kung ilan yung kakansilahin na nila yung mga working visas po ng mga natukoy na, no? Immigration. Aside from the immigration people, sino pa po ang present para masiguro na talagang totohanan yung Ah. ginagawang accounting at hindi po hausyaw? Doon po sa usapan, sasama po ang PAGCOR, sasama po ang DOLE. Okay. Doon po sa huling pulong yun na naganap noong August 27 po ng hapon. Dole, ilan na pong alien employment permit ang na-cancel nyo so far? And we're talking about foreign nationals working for Pogo. Ma'am. Sir. Your Honor, Felipe Edgar, go, sir. yes, Your Honor. Canceled ang canceled na alien employment permit in 2023. Sa NCR po ay 24,361. 24,000. That's more than the binigay ko Sa sa 28. Okay. cancelled, 24,000 NCR. Okay po. Sa Central Luzon ay 513. Okay. Sa Calabarzon area is 2,121. Okay. At saka sa Region 10 is 67. Ano pong ginawa nyo dito after na makancel nyo po itong mga alien employment permit ng mga foreign nationals working for Pogo? What did you do right after? Ang ginawa po namin dito, binigay namin ang cancellation sa BI Okay. para sa kanila magkaroon sila ng kung anong guidelines nila sa deportation or whatever. Correct. Sayang wala, Mr. Chair, wala dito immigration kasi, okay, Yes, you did your job. I'd like to I'd like to direct the committee chair to reiterate to the immigration. I understand na medyo dahil nahuli si Alice Go baka nagkaroon ng naging busy, but ang napakalaki ng department at nakakalungkot lang at hindi sila nakapagdala ng kahit isang representative. Napakalaki ng Bureau of Immigration. So please, I instruct the committee to please tell them that they must send a representative. Kung hindi makakarating yung original invitee, magpadala naman sila ng representative kasi nandito kaming lahat at ano ba naman na magpadala sila ng isang representative. So I feel offended na hindi man lang sila nakapagdala ng isang representative dito. So for the next hearing, let us reiterate that. Thank you. Ano naman, salamat Mr. Chair. Dito naman kay Mr. Tenko. Mr. Tenko, sabi niya ilan po mga Pilipino working nag-work sa Pogo? Halos 1:1 po yun. So mga ilan po approximately? Mga 30. Ngayon po ay may natitira pa pong 28,500 more or less. Kasi nga po, a few months ago, meron po tayong nababalitaan na nare-raid mga Pogo Hub, right? Para bang pinagsasampal tayo sa muka left and right na ito mga Pilipino na nahuli sa Pogo, pinakakawalan agad at binibigyan pa ng ayuda. Na ilan sa kanila, sigurado ay mga opisyales ng Pogo. Hindi naman makapagtayo ng Pogo itong mga foreign nationals dito kung wala silang connect sa mga Pilipino. Do you agree with me, sir? And yet, pagdating sa hulihan, agad-agad, outright, itong mga Pilipino, sineset aside, binibigyan ng ayuda dahil mawalan trabaho, pero taga-DSWD dito. Binibigyan ng ayuda ng DSWD tig 5,000 para makauwi na sa probinsya, pamasahe, etc. Dapat yung pinoprocess muna. Kasi kasabot yun. Ilan sa kanila, maaaring iba, inosente, naloko, nauto, na scam. Pero most likely, doon sa mga nahuli daan-daan o libo-libo ng mga Pilipino, kasabot yun. Dapat pre-process din yun at kinulong. O inimbestigahan muna at nakulong. Alam niyo po yun, sir? Opo, ang totoo po, Senator Tulfo, wala nga pong involvement ng PAGCOR. Yung pong mga nanguhuli doon talaga ay ang grupo ng PAOK, PNP, at meron pong kami po kasi nagtuturo lang kung ano yung mga nakikita naming mga wala na pong lisensya na nagpapatuloy pa ng gawain, yun po ang naituturo lang namin. Pero sa katotohanan po, yung after the raid,
hindi na po ang binibigay na lang po namin impormasyon ano po yung listahan ng mga empleyado na nasa application nila sa PAGCOR. Pagkatapos po nun talagang wala na po kaming kinalaman sa mga procedure pa pagkatapos. Salamat Po, po. and then may tatanong po yung mga kasama ko. Opo. Sir, aware po ba kayo yung binanggit kanina, yung JX Tower sa may bandang Asiana, sa 11th floor, meron pong office doon ang PAGCOR. Bakit po? Sa mismong floor na kung saan nag-ooperate po yung tong IGL na 12 Stars International Gaming? Ano pong business ng PAGCOR doon sa building na yun, Opo. sir? Doon po kasi sa tinutukan nyo na JX Tower, meron po kaming isang licensee doon. At Yes. yung licensee po na yun ay kanselado na rin. As of May 27 po, tinanggap na po nila at ang cancellation order dahil sa mga violations. Exactly. Ngayon po, yung sinasabing office, baka po napagkakama. Meron po kasing yung CMED ng PAGCOR, yung po ang kadalasang nagpupunta at nag-i-inspeksyon, compliance and monitoring and No, sir. enforcement Meron po silang department. office, sir. Meron. Actual office po. Yes, sir. Opo. Doon po, kung yung tinutukoy nyo yung nandun sa 11th floor, 8th floor, kansilado na po yun noong May 27 po. 2024. Received na po nila yung cancellation. Yun nga po, cancellation. Pero prior to the cancellation, so binigyan ng license ang isang IGL mag-operate, Opo. aka POGO or POGO, aka IGL, at ngayon, naglagay ng office ng PAGCOR, para i-baby sila, bantayan sila, o para tumimbre pag meron ng raid, may raiding team na, o mga amigo, at ayusin nyo ng mga trabaho nyo. What was the purpose? Or what is the purpose ang of... purpose big- po, nung pong, ang totoo sa isang Senate hearing po, nung manakalan, ang sinabi ko po, lahat, ang karagdagang measures po after the Banban and Porac incident, maglalagay na po kami ng tao 24/7. Kaya po, Senator Tulfo, yun po ang naging dahilan kung bakit po itong mga inspector namin ay nagrekomenda sa amin ng 9 violations po nung nasabing kumpanya. And they had recommended to us that the license of the said company be canceled. So nung pong ika-27 ng Mayo, nito pong taong ito, meron na pong tinanggap na cancellation order. Kung maalala nyo po, napatapos kami maglinis, nag-umpisa po kami 46. Nung naghigpit na po naghigpit, ngayon po 41 na lamang. So meron na po in the last 2 months, 5 kaming kinansila muli. So kasama po itong tinutukay niyong kumpanya sa may cancellation order po sila nung May 27 po. At ito po ay sa pamamagitan ng inspection reports at monitoring reports ng PAGCOR team na nandun. Sir, Opo. ito lang po yung sa akin, maganda po yung mag-inspect kayo periodically. Mas maganda kung random o surprise inspection. The mere fact naglagay kayo ng opisina doon na kung saan may mga nag-operate na mga IGL o POGO aka IGL, hindi po maganda sa pandinig ng tao, hindi po maganda sa tingin dahil ang dating noon parang nagiging kolektor yung mga taga-PAGCOR doon. Sir, let me just finish. Kolektor para sa lagay. Nag-gets nyo, sir? No, umuo si Ma'am at si Attorney Fernandez. Therefore, you should never, ever, ever put up an office to a facility that you know ay illegal ang operation, na yung ilan doon, illegal ang operation, at 2 lamang doon ang nabigyan ng permit. Kasi nga po, sir, ang dating noon, again, for the second time, para sa mga tao, para sa mga asset namin, nag-report sa amin, is kaya naglagay nun PAGCOR para masiguro na tama yung magiging koleksyon ng kolektor. So dapat, ang ginagawa ninyo, random inspection, surprise inspection. Hindi na po kayo maglalagay ng opisina sa isang nag-ooperate na POGO na alam natin na illegal. Ulitin ko ulit, sir. 5 to 11 floor ang iniukupa nitong 12 Stars International.
Dalawang floor lamang doon ang may lisensya at legit, yung 7 and 8. Yung 6, 9, 10, 11, illegal na po yung mga operation doon. Lahat ng klaseng illegal activities nandoon na, pinasok na nila. At doon sa 11th floor, nandoon po yung opisina ng PAGCOR. Kaya sabi ko, hindi dapat kaya naglalagay ng office doon. Kasi nga po, it's a big insult not only to PAGCOR but to the Filipino people na nandoon yung PAGCOR sa harap-harapan, pinapanood lamang, pinapabayaan lamang ang pag-cooperate ng illegal activities sa 4 na floor sa isang building na kung saan nabigyan ng permit yung 2 floor doon ng may-ari ng mga floors na nabanggit ko. Di ba, sir? Opo, patitinan ko po yung sinabing office. Pero yun nga po, yung random inspection po kasi, ang nagiging problema po din nung nakaraan, Senator, pagka nagra-random inspection, nakapagtatago sila at nakakapag ano. Kaya po binarapat na namin, ito lang pong mga... Kaya po siya nakapagtatago kasi merong timbre din. Ibig sabihin, merong tao sa loob ng Pogo na friendship na ng mga taga-PAGCOR. You agree with me, sir? Patitinan ko po yun. Yun. Ang, I'm not saying that ng tao sa PAGCOR ay corrupt. I'm not saying Opo, that, sir. Please. patitinan po don't natin, get me wrong. Senator. At gusto ko lang pong ulitin na dahil lang po dun din sa PAGCOR monitoring team na yun, ay nagkaroon nga po ng closure order. Okay, sige po. At least malaman lang po ninyo, Senator, na ito po yung ibig sabihin ko po sa pamamagitan po ng rekomendasyon nila, yun po ang naging base ng management ng PAGCOR para po isara yung nasabing facility na yun as of May po 2024. Okay, last na Salamat naman po. Opo. Nag-request po kayo ng exemptions sa 12 special class of BPOs. Tama? Wala pong katotohanan yun. Liniwanag ko na po yun sa media, Okay. sa Senado. Wala pong katotohanan na nag-request po tayo ng exemption. That's music to our ears. Yes, Thank you kung ganun po. Senator. So therefore, isa na lamang po talaga. 2021 core report, 2.97 billion ang collectibles. And then 2022 score report, 48.2 million collectibles dapat ng PAGCOR. Na-collecta ho ba ito sa mga POGO? Oh, ito po yung naiulat ko na rin sa Senate committee hearings nung pong nakarang administrasyon yon at lahat po ay ginawa na para hanapin yung mga nasabing kumpanya na yon. Hindi na po nakita ang mga nasabing kumpanya na yon. Apparently nung pong pandemya, Hindi na po nakita yung nasabi mga kumpanya na yon. Siyempre po, meron mga incorporators doon. Hindi yung pa pwedeng habulin yung mga nakapaalam doon mga incorporators? meron na po, hinabol na po. Mga foreign nationals po lahat ng incorporators. Pati po ang Pero COPA. siyempre, sir, may mga damage yun. Di pati yun, habulin yun ang dami kung nakatakas na yung foreign nationals na nakalagay sa incorporation. Sa ngayon po, nandito po si Atty. Fernandez. Pasensya na po, Senator, at hindi ko kapanahonan yun. Pero meron pong kasagutan na doon sa inyong katanong kung papayagan niyo po si Atty. Fernandez. Yes, sir. Thank you po, Senator. Mr. Senator, regarding po sa question ninyo on the collectibles po, we already sent demand letters to all of the incorporators and local gaming agents of the former licensees of PAGCOR, and we are also doing the visitation or the inspection of the declared addresses of these former incorporators para po mahabol po natin sila at makapag simula din po tayo ng action laban dito. However po, the management po is asking if it's possible for the Commission on Audit to write off these mga utang because of the fact po na it will cost a lot po to file for legal actions, most especially because of the amount of the filing fees. So, pero po hindi po kami tumitigil. We can send you po documentations of the Nanghinayang po efforts. kayo sa amount na ma-spend to file legal actions against those culprits? No, sir. Kumbaga po, isa lang po yun sa kino-consider natin. No, ma'am, you But- should not consider that.
kung kinailangan, kahit na magkano pa yung kailangan gastusin kung para lang to bring to justice yung isang tao na nagkasala sa batas natin, so be it. Yes, sir. We will Never, do that, you're sir. an attorney, you should know better. Yes, sir. We will do that, sir. Thank you. Lahat po ng mga efforts para po matagpuan yung mga incorporators ay ginagawa po para po mahabol po. The reason why I said that, ma'am, yung sabi ko mga dami, although mga ano lang, mga security guard, mga siguro kasambahay nila, kaibigan, kailan pa rin sampahan ng kaso nang sa gayon it will serve as an example para yung mga iba matututo na uy, ayoko dahil kapag tumakas tong amo ko na ginamit lamang ako pala makukulong. No sir, hindi po ako pipirma dyan. Yun po yung point ko. You follow me, ma'am? Yes, sir. We note po that. Okay. Alam niyo ba itong tinatawag na integrated game resorts and casinos, Mr. Tenko, sir? Yung po yung mga IR na nandito sa Okay. kapiligiran natin. Yung Okay, po, without mentioning Ay, hindi po, the name of wala the po. casinos, alam niyo ba or bantayan niyo po ito kasi naka-receive ako ng intel report na ito po yung papasukin later ng mga POGO na sila ay sa umbrella ng license itong mga integrated game resorts, papasok sila doon at doon sila mag-ooperate ng internet gaming nila. yan yun, babantayan natin. Pero between me and you, Senator, mahirapan po siguro mangyari yun. Wala pong mahirap, wala pong imposible sa pera. Money talks, di po ba? Babantayan na lang po natin. Thank you, sir. Salamat Thank you, po. Mr. Chair. Thank you, Sen. Rafi. At I have some questions. Una po, kasi nung in-announce po ni President Marcos nung 3rd week of July sa SONA natin na by this year, dapat mag-wrap up na po ang POGO operations. Kaya gusto ko rin malaman na since that time, ano po ang mga accomplishments ng PAGCOR at ano po ang inyong timeline para at least matupad po yung pangako ni or yung utos ni President Marcos. Senator Villar, nag-umpisa na po ang una ay yung pong interagency meetings between DOLE, Bureau of Immigration, at gayon din po ng PAGCOR para po nga makita yung extent ng number of employees na Filipinos and foreign nationals. At naiulit na po ito ng DOLE sa pamamagitan ni Secretary Laguesma na ang maganda naman po, nagmamatch yung numero ng foreign nationals at domestic workers na listahan ng PAGCOR at gayon din naman po sa DOLE. So doon po, nagpatawag po kami ng meeting sa lahat ng licensees. Uulitin ko lahat. Yung po kasi tinutukoy na IGL, hindi po namin pwedeng patawag yung POGO dahil wala na pong lisensya yung mga yun eh. Yung po ikansilado na noong 2023 pa. Doon po sa paglilinis na ginawa ng bagong administrasyon sa PAGCOR. So, referring to IGLs, nagpatawag po kami ng meeting ng August 27, nandun po ang DOLE, nandun po ang Bureau of Immigration, nandun po ang PAGCOR, at doon po ay inanunsyo na ng Bureau of Immigration, at sabi ko nga, sayang at wala sila, na ang mga working visas po na 9G, di ba, ay kakanselahan na nila 59 days before December 31. Pagkatapos po noon, ay wala na talagang visa. Yun naman po, Senator Villar, ang DOLE, ay ngayon po, may master list na sila nung mga empleyadong Pilipinong maapektuhan. Meron po silang ginagawang mga job matching at meron din po silang mga programang ipatutupad doon sa mga madi-displaced na mga foreign nationals. Pangatlo po ay siguro magandang sabihin, although I do not want to preempt na, no, yung EO po ay dinadraft na final executive order para po doon na nakalahag lahat kung ano nga ba talaga yung sino nga bang maapektuhan. Ito ba'y kasama yung nandito sa mga export processing zones. Meron po kasing mga bali-balita, may mga iba'y lumilipat na sa mga export processing zones. So inaasahan po natin na yung pong lalabas na executive order ay ang siyang makakapagbigay ng kumbaga
entire guidelines kung paano po ipatutupad ito. Pero sa ngayon po, yun. Ang maganda pong malita na gusto ko ring ipaalam na sa inyong komite, meron na pong ilang mga kumpanya na sumulat na po sa PAGCOR at voluntaryo na ganito kaaga pa lamang ay nagsabi ng sila'y magwa-wind down na quietly, slowly. At meron pong isang malaki at ito'y pwede na rin banggitin dahil sumulat yung hub po sa Cavite at yung buong grupo na yon on or before Are you December. talking about Island Cove? Opo. On or before December 15, ang commitment po nila sa PAGCOR, mauuna po silang magsara na at bubuksan na rin. Siguro committee members at sa ating lahat, pakikita po sa ating lahat na wala ng operation sila doon. So that will be December 15. Gusto po nila mauna sa December 31 deadline. So, bukod po doon, nabawasan na rin nga po yung numero. 2 months after the SONA, we had 46. Today po, we only have 41. That means, 5 na po yung wala roon. From 46 nung SONA, 41 na lang po ngayon. So 5 na po yung kinansila namin because of numerous violations. So, sa panig po ng PAGCOR, Senator Villar, naniniwala po ako na walang magiging problema in terms of us canceling all the licenses. Pero uulitin ko nga, ang talagang malaking hamon nito, tulad po ng sinabi ni Senator Raffy Tulfo earlier, malaki pong hamon nito talaga sa Bureau of Immigration, gayon din po sa law enforcement agencies. Dahil nabanggit ko na po ito ng ilang pagkakataon sa ibang mga hearing dito. Ang paniwala ko po, talagang yung mga iba dyan, patuloy pa rin, masakit man sabihin, patuloy na mag-ooperate illegally. Kaya kailangan talaga rito tulong natin lahat hanggang sa local government official. Tulad po nung nahuli lamang nung weekend sa Lapu-Lapu City, lumalabas po doon mukhang merong ilan doon sa mga foreign nationals doon ay galing sa Banbantar lang. So sila po ay nahuli at ang ginawa po nila, hindi na sila nagtayo ng sarili nilang hub. Inupahan na lang nila yung buong resort. At kompleto na, may kwarto na, may function rooms na. At doon makikita nyo, puro makeshift operation sa lahat ng function rooms. May tirahan na sila sa hotel. Meron na silang kusina, may kusinero. Kompleto din po sila. Kaya talagang ang malaking hamon po rito, binanggit ko na rin to kay Senator Gatchalian ng mga after the SONA, ang magiging malaking hamon po talaga rito sa ating mga law enforcement agencies. Dahil ako man personal na naniniwala na magpipilit dahil ayaw po, pati PAOK po sinasabi to, hindi po talaga babalik na yung mga ibang foreign nationals dyan sa kanilang mga bansa dahil takot sila na pagbalik doon talagang hahatulan sila ron ng mabigat. Kaya yan po ang dagdag ko lang na ulat. Meron na pong ilang sumulat sa amin. Kaya nga po yung ding numero ngayon ay 28,000 na lamang dahil sa nung SONA po yun halos 30 plus thousand. Simulat na po sa amin at pwede nang kansilahin yung mga PAGCOR work permits po nung mga nasabi yun. So, sa side po ng PAGCOR, tuloy-tuloy po ang pagmamonitor namin at sa tulong po ng alang ehensya ng gobyerno ay hopefully yung ating mga kababayang Pilipino na tatamaan nung closure ay matulungan po rin na magkaroon din ng ibang pagkakataon na makapaghanap buhay sa ibang industriya. Yun lang po. Salamat Chairman sa update at mamaya pag-uusapan natin kung ano pong plano ng gobyerno sa mga madi-displaced na workers ng POGO. Dahil marami rin, mahigit ilan ang binanggit niyo po kanina? 28,000. Ang lahat-lahat po yun nasa kulang 30,000 po. 30,000. Officially yung nasa amin. So, medyo kailangan talaga pag-usapan Opo, yan. At officially marami po yun. So Opo. alam po yun at Senator Villar, nagmamatch po yung record namin sa record ng DOLE.
At, Doon sa official number na yun po. at gusto ko lang i-clear, meron ba kayong mga ahente or enforcement agent sa PAGCOR? Wala po. So umaasa talaga kayo sa Wala pong PNP? police power sa PAGCOR at hindi po hinahangad ng PAGCOR na magkaroon ng police power ng PAGCOR. So, Kami po ay nagbibigay lang ng impormasyon sa Philippine National Police at sa PAOK dahil ang PAOK po ay talagang aktibo at malaking tulong po dito sa pagbubuwag na itong mga illegal na nag-ooperate na mga kaya importante po na malaman ng ating mga kababayan yung PAGCOR sa regulatory body at wala kayong law enforcement capability. Kaya importante po yung suporta ng ating PNP. At of course, nakakalungkot nga, wala dito yung immigration. Sana pinakita nila na sinusuportahan nila yung layunin ng ating committee na suportahan ng panawagan ni President Marcos. But anyway, gusto ko lang malaman, Chairman, kung kumusta naman ang suporta ng ating mga ahensya, mga enforcement agencies sa PAGCOR, sa pag-enforce ng utos ni President Marcos. Tulad po nung nabanggit ko, ang DOLE po, actually, 2 or 3 days after, nakipag-ugnayan na sa atin at siguro po maihahayag nila kung ano yung programa nila later pag tinanong nyo, kaya maayos po. Ang BI po, talagang sinabi din, hindi naman pwedeng sa December 31 na lang ikakancel ang visa. Paano mo mapapalis ka? Kaya po naman sila nag-adjust, nag-anunsyo na po na 59 days before the deadline, hinto na po yung working visa. At magiging illegal na sila after January 1. After January 1, basically, pag nahuli ka ng immigration or ng police, illegal ka na rito. So yun po maganda po sana at nadinig ko lang yun, maganda po sana sila nakapagbigay ng statement dito ngayon. Sir, Gusto okay. po. So wala na po IGL, tama? Wala na po. Sa Okay. December 31 po. December 31. January 1 po, bale. Wala na rin po kayong aprubahan ng mga software developer para sa mga PIGO, para sa PIGO which is Philippine Inland Gaming Operations. Software developer. Iba po yung PIGO, hindi po kasama doon sa kautusan niyo Kaya ng nga po. Pangulo. Opo. Yung tinatawag po na Philippine Inland Gaming Operator. Opo. Yung service providers po, narinig niyo po yun. This is a special class of BPO. Yung service providers po ay madami na po nakansela doon from almost 100 something ngayon Kaya nga po, thank you. Opo. Pero ibig sabihin, kasama po ito sa total ban ni Presidente. Tama po. So wala na rin po yan. Wala na po. Very good. Mhm. Wala na rin po yung tinatawag na special class of BPOs pertaining to gaming. Hindi po kasama yung doon sa 40, liliwanagin ko lang po Senator Tulfo, hindi po kasama sa 41 ngayon yung baka kasi ma-misinterpret. Doon po sa 41, hindi po kasama yung SBPO. Na Bakit hindi bilang. po kasama SBPO? Hindi po kasi siya involved sa gaming. Why not? Siya po ay sumasagot lang tulad ng naipalawanag ko na rin sa mga ibang senador. Sila po ay sumasagot lang na bilang mga customer service agents. Customer service agent facilitating people who want to gamble sa Sa ibang bansa po. sa ibang bansa, which is Pogo. Pero Philippine ito Offshore po, Gaming ang Operation. pagkakaiba po, Senator, maipaliwanag, 95% po ng nagtatrabaho dyan, Pilipino. I know, Opo. Pilipino, pero sila po ay nagpa-facilitate pa rin ng mga gamer o ng mga manunugal na gustong tumaya sa Pogo sa abroad. Ang ganito po ang setup, Senator. May kontrata po silang pinakikita, hindi po basically sa land-based casinos po abroad. Ayoko na lang po magbanggit ng pangalan ng mga land-based casinos abroad. Yung malalaki pong land-based casinos abroad, let's say sa Amerika, may dinadial po na 1-800 number. Kaya po, land-based sa abroad, Opo. still that's Pogo kasi sa overseas eh. Opo, Sure. yung po kasing diferensya, Senator. Hindi, kasi iba yung Pigo is inland. Opo. Yung Pogo, offshore. Opo, pero internet po yung Pogo. Yung pong tinutukoy natin ng mga
service providers na special class of BPO, ang sineservice po niya hindi internet basis, land-based casinos po. Land-based casino. Opo, ayoko lang po magbanggit. Pero dito po sila. They serve as customer service. Opo, dadial Facilitator po sila ng mga manunugal na gustong tumaya sa mga games abroad sa land-based casinos po. sa land-based casino. Opo, You don't consider that as POGO? hindi po dahil yung, Kasi paano kung land-based casino ay Chinese ang mga tumataya at hindi, opo, pero hindi po, ang tinatanggap lang natin yung may mga valid contracts na nandun po sa mga land-based operators na casino in Canada, Australia, Europe, and USA. so dapat sir kasama pa rin sa pagban. Kasi nga po tumataya sila, pinapacilitate nila yung taya, yung bets ng mga gustong sumugal o tumaya sa mga casino, whether that's land-based or internet sa abroad. Is that something that you should study? Titingnan natin. Ang sa amin po kasi at sa interpretation din ng ibang mga nag-aaral, kumbaga tumatanggap lang po sila ng tawag doon sa, let's say 1-800, nag-dial kayo sa Amerika, dito po bumabagsak yon. Tulad po nung BPO industry natin dito sa Kaya nga po, nagagamit po tayo. So dapat dito nagpapagamit. Kung gusto nila gumamit yung ibang bansa, we should not be the facilitator of this kind of scheme. Scheme din po yan eh. Manluloko rin yan eh. Marami naluloko dyan. Marami natatalo dyan. Marami nababankrap. Marami nagpapakamatay na sugarol dahil believe it or not, sa mga nanonood, yung pogo, kalokohan yan. Walang nananalo dyan. Lahat puro talo. Same thing. So dapat, huwag tayo maging facilitator. Kung gusto nitong mga manunuga, itong mga operator sa ibang bansa na magkaroon ng facilitator, customer service, wag yung BPO natin, wag sa atin. Gumamit na lang sila ng ibang bansa. Marami naman dyan bansa sa Asia, pat Pilipinas pa. Sige, pag-aaralan po natin further. Thank you, sir. Salamat po, Senator. Thank you, sir. Thank you, Mr. Chair. Salamat, Senator. At just one more question, then I'll turn over to Senator Sherwin. Gusto ko lang malaman, gusto ko lang tanungin yung PNP kung ano po ang mga resources na naka-allocate sa pagsuporta sa PAGCOR, sa objective nila na mawala yung POGO by the end of the year. Gusto ko lang marinig kung ano po ang plano ng PNP sa POGO. Your Honor, good afternoon. For the PNP, right after the pronouncement of our President, the PNP created the Special Task Force Schemer. This schemer created to conduct ongoing law enforcement intelligence operations aimed in dismantling the illegal activities and network of the POGOs. So this task force composes of our office, the CIDG. We have also the ACG and the ACG, the WCPC, the anti-crime group, and then the intelligence group. So ito yung sir yung mga units sir na mabibigay tulong doon sa lalo sa pagkakandak ng law enforcement operations. Meron po kayong task force. Yes, sir. Sino po yung head ng task force? The head of task force sir, is our deputy chief for PNP for operations. Nandito ba siya? Nandito po. Wala. Sana sa susunod na hearing pwede siyang pumunta dito para at least ma-explain niya, ipakita niya kung ano pong mga plano nila. Siya naman yung head ng task force dahil gusto ko rin malaman kung ano pong baka hindi sapat po yung suporta ng PNP sa mga plano ng PAGCOR. Importante yan dahil wala talaga silang resources para ma-enforce yung utos ni President. So sana po if I can direct the Secretariat to please invite the head of the task force for the anti-POGO. Please. At this point, I'd like to give my colleague a chance to ask his questions. I know medyo malapit ang 3 o'clock, but
I'd like to give you, sorry, I'd like to give you opportunity. Thank So you. I recognize Senator Gatchalian. Thank you, Mr. Chairman. Maraming salamat sa pagtawag nitong pagdinig. Mr. Chairman, I was reading the resolution, and the resolution calls for an inquiry in aid of legislation on the implementation of the President's order directing the PAGCOR as well as other relevant agencies to wind up the business of POGOs. And so yun po yung topic natin ngayon. So umpisahan ko ho doon dahil yun po yung ating pag-uusapan. So I want to ask PAGCOR, and I heard several replies from Chairman Altenco. Meron ba hong formal document that the executive, whether the president or PAGCOR, na ginawa para parang may roadmap or may plano kung paano po i-wind down itong POGO sa atin? Dahil admittedly, marami talagang dapat tignan, no? From employment to immigration to even property prices or property real estate, tinitignan din yan. So meron bang isang dokumento na naglalahad kung paano po i-wind down itong POGO sa ating bansa? At naintindihan ko kaya si Presidente nagbigay rin ng 6 months para masigurado natin na planchado, no? Planchado at maayos yung pag-wind down ng POGO sa ating bansa. Meron bang ganong dokumento? Senator Gatchalian, kasalukuyan po sa pagkakaalam ko ay binubuo na yung executive order. And ayoko lang pong i-preempt sila. Kaya ayoko din basta sumagot din. Hindi ko din alam po yung magiging laman ng executive order. Pero sa akin pong maliit na pagkakalam ay baka po itong buwan itong September ay lumabas na ito. So doon po siguro yun po lang ang maisasagot ko kung may dokumento na formal na ipinagkaloob or pinarating na sa amin or sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. So, ang magiging umpisa, parang may movement na, no? Yung pagsasara, narinig ko kanina sa inyo na may mga voluntary nag-closure or voluntary na nagwa-wind down. At mga nakakausap ko rin, marami ako nakakausap sa villages na yung mga bosses nito mga POGO nag-umaalis na o na hindi na nila rini-renew yung kanilang mga lease sa mga bahay, no? So informally may mga ganun akong naririnig. Pero yung formal document will come in the form of an executive order. Opo, sa akin pong pagkakaalam lang, I'm not preempting the office of the pero meron pong ilalabas pong executive order, Senator Gatchalian. At narinig ko rin kanina na nagkaroon na kayo ng interagency meeting or interagency parang meeting. No? Meron po, kasama po ang Department of Labor and Employment, Department of Justice, kasama din po ang Bureau of Immigration, tsaka PAOK and the Philippine National Police po. Okay. Naganap po ito, kung di po ako nagkakamali, mga mid-July po siguro. At ito po ay presided po ng Executive Secretary. Kanina, narinig ko rin na itong interagency meeting, ang isa sa mga kinalabasan nito ay itong pag-cancela ng mga visas. Tama po ba? Opo, Bureau of Immigration. opo, yung sabi ko nga po hindi ko lang sayang at wala sila rito at ayoko naman pong sa akin magmula yung polisiya nila. Pero noong August 27 po kasi nagpatawag po ako ng pulong ng lahat ng may lisensya. At nakarating naman po lahat ng current licensees. Doon po sa pulong na yon, nandun po ang DOLE, Asik J, ang nagrepresent. Nandun ka, Dr. Mambi, nandun po ang Bureau of Immigration at nandun po ang DOJ na pinangunahan po ni Yusek Jesse Andres. At nandun po ang PAOK, nandun din po ang PAGCOR.
So doon po, Senator Gatchalian, liniwanag na hiniling ko namin sa kanilang lahat, o baka meron ba kayong gustong mga pagliliwanag na o may mga bagay-bagay na gusto kayong imungkahi or itanong. Doon nga po, inanunsyo ng Bureau of Immigration yung pagkakansela po ng mga 9G visas. And dahilan sa nakita po ito ni Secretary Remulla doon po sa aming interagency meeting sa Malacanang na hindi naman pwedeng sa December 31 lang makakansela yung mga visas na 9G dahil pag ganon, unang-una, paano aalis yung mga nasabing foreign workers? Kung 30,000 tao yun, yun lang pong flights na kailangan i-book and whatsoever. Kaya po, minarapat po nila Senator Gatchalian na 59 days prior to December 31. Meron na pong cancellation at meron din po silang programa para hindi na po dumagsa lahat sa Bureau of Immigration Office. Ang kanila pong ginawa ay ang kanilang minungkahi, magkakaroon po sila ng mga mobile teams kung saan basta 3,000 tao o 3,000 pataas na foreign workers ang nasa isang kumpanya, ang Bureau of Immigration po ang pupunta ron para maghapon or ilang araw yung processing ng cancellation po ng mga nasabing 9G visas. So yun po ang inanunsyo doon. Muli, humingi ako ng paumanhin at sinabi ko to, sana ngayon nandito sila para mas maganda't naipaliwanag po nila. So gusto lang namin linawin, so pag-cancel ng visa, ibig sabihin ba nito mapapaaga yung pag-alis ng mga pogo dahil wala na silang trabahador diba? So yung gusto namin linawin yan dahil kung wala silang trabahador, then bakit pa sila? Para sa akin, the earlier the better, no? Para by batch po. Senator Gatchalian, pwede pong makapagpaliwanag si Attorney Fernandez kung mamarapatin nyo. Mr. Senator, based on our meeting po, batches po muna nila to gagawin. So tama po kayo, maari pong mapaaga yung pag-alis po ng ibang parts po ng operations po ng offshore gaming license, ng internet gaming licensees natin. So initially po, there will be a voluntary processing of downgrading of visas. Then until a certain date po, cancellation na po talaga ng visa yung gagawin nila. So mauuna po muna yung mga voluntary. Then nakikita po namin na through that process po, liliit na rin po ng liliit yung operations nila bago mag-December 31, 2024. So ang possible scenario, may mga yung actual physical wind down, mag-uumpisa siya ng October. Hindi Yes. sabay-sabay of course, no, dahil nga in batches. Makikita na natin na may physical wind down sa mga pogo starting October. Ganun yung makikita natin. Yes, sir. Okay. Thank you, Attorney Chairman. Senator Gatchalian, dagdag ko lang po. Meron pong iba talagang nag-umpisa na. At sumulat na po sa amin na pinaka-cancel na po yung mga permits nung sa side namin. So nag-uumpisa na po talaga sila sa ngayon. Then meron din po, nung din pulong na yun, Senator Gatchalian, meron lang pong pakiusap ang lahat ng nandun. Meron lang pong matitira siguro after January 1. Yun lang pong mga accounting department, yung pong logistics department. Pero yung total gaming operations po, 0 na po by January 1. Yun lang po. Thank you, Chairman. Nakita ko kasi dito sa Indatos na nakuha namin na ang foreign workers is about 22,000, no? More or less. No? At nakita ko rin sa DOLE, binigyan kami ng DOLE ng information na ang workers permit is about 43,000. No? So in AEP, in Alien Employment Permit. So lumalabas halos mga 21,000 ang discrepancy. This is based on our
research and the records provided to us by the different agencies. So, unahin ko muna sa DOLE. Tama po ba na outstanding AEP sa POGO, yung mga nagtatrabaho sa POGO, is about 43,000? Yung aming datos po ay kinukuha namin sa maliban sa aming physical inspection para magtugma yung aming data kung ano ang data ng PAGCOR. Yun ang ginagawa namin. So, yun, ilan po ang outstanding? Sa PAGCOR data as of July, Sa inyo po, sa DOLE, amin, in-issue ng DOLE, sa amin Kasi kayo ang nagtiba, umpisa yan sa PAGCOR, then sa amin pupunta sa DOLE para kumuha ng alien employment permit. sa amin sa DOLE ay as of 2023 42,733. As of 2024 15,819. Okay. Yung isa lahat-lahat po 'yun. So as of 2024, 15,819. so bumaba na siya. Opo. Okay. Bumababa na. Okay. And then, tama po ba sa PAGCOR is 20... Dito sa records ko, it's 22,000? Sa PAGCOR. Sir, based on our records po sa declared foreign nationals po ng licensees, as of August 2024 po is 26,421. 26,000. So may discrepancy pa rin. May discrepancy pa. Diba? Kasi kung may discrepancy, ito po yung pwedeng scenario na nagtatrabaho sila sa ibang mga lugar o lalo na sa illegal pogos. Kasi kung nasundan ho natin, ninahuli sa Cebu, marami ho doon ay galing sa Galing ibang sa Banban. pogo. Galing sa Banban po. Galing sa Bamban, galing sa Porac, galing sa iba-iba, no? At yun rin na nakita ng PNP na umiikot lang sila, no? Ang pinapatanong ko nga ngayon is may hawak ba silang dokumento? Dahil kung may hawak silang dokumento, lalo ng AEP, ibig sabihin ginagamit nila yung AEP sa isang pogo, lumilipat sa ibang pogo, pero buhay pa yung dokumento, no? Buhay pa yung dokumento. Kagaya ngayon, meron tayong discrepancy. Yan na makikita natin na nag-i-stay sila, nanatili sila dito sa ating bansa gamit ang legal na dokumento, pero hindi naman sila nagtatrabaho sa legal na aktibidad. Opo, Senator. Sa ngayon ang aming ginagawa, ang na-issue namin na AAP sa mga IGLs ay kinonsider namin as them expired at pinababalik namin sa kanila yung ID na in-issue namin para sa ganun ma-account namin ang movements nila. So itong discrepancy nakikita natin ngayon, so ibig sabihin, Attorney Jessa, may nagtatrabaho sa mga pogo na walang AEP. Sir, I think po, we will check po with DOLE, sir, kung paano po yung nangyari ngayong 2024, kung may mga na-cancel na po sila, but ginagamit pa rin po dito. Kasi sir, based po dun sa mga naging meetings po namin, may mga kinancel na po at hindi na po ni-renew. So supposedly, sir, hindi na po rin nila gamitin yun dun sa kumpanya. We will check po kung paano po nangyari yung discrepancy po na dito sa numbers. Punto natin, pag na-cancel itong mga dokumento, iba yung na-cancel, iba yung sinusurrender eh. At iba yung sinusurrender, iba yung umuwi. 'Di ba? Kasi may in some of our hearings, nakita namin, kinancel nga, pero hindi naman sinurrender. Yung tao nasa labas pa rin. Tapos, ang problema, itong tao, hindi naman umuwi rin. 'Di ba? Nandito pa rin siya. No? Yun nga po ang Yun ang problema tanong namin sa DOLE, sa PAGCOR. Kahit sa- na-cancelin natin yung dokumento, anong assurance natin na mauuwi rin sila sa kanilang pinanggalingan? Yung unang-una dito po tayo sa
na-cancel the alien employment permit. Ang na-cancel namin sa NCR as of 2023, 24,361. Ang Central Luzon, 513. Calabarzon, 2,121 at Region 10, 67. Ngayon, kung sila ay pinauwi ba o hindi pinauwi, ang aming sagot po yan, ibinibigay namin ito sa BI at sila ang nagpapasilitate ng pagpauwi at ano. So wala kaming data po, Senator, ng napauwi at sinong hindi napauwi. Basta yung amin, binibigay namin sa kanila. Proseso kasi mag-umpisa sa PAGCOR, pupunta sa DOLE at pupunta sa BI, tama? Yung BI ang mag-i-issue ng visa para maka-stay, diba? I mean, in simple terms, ganyan yung proseso. So, importante rin na makancel ng BI yung kanyang visa, correct? So, at pag na-cancel yung kanyang visa, dapat umuwi na siya dahil wala na siyang visa, no? Pero ang gusto ko lang i-point out na even ngayon meron tayong mga discrepancy sa records. Kaya yung iba kahit wala ng working permit, pwede silang manatili dito at magtrabaho sa ibang lugar, diba? Ang problema ho kasi ngayon wala tayong kasama sa Bureau of Immigration kaya hindi natin ma-validate kung ilang na issue na lang visa for now, no? Pero ang punto lang ho natin ay dapat makauwi sila. In gulo makauwi sila, no? Yun po yung ating punto. At gusto ko rin malaman ngayon sa PNP itong mga nahuhuli ngayon, no? Nare-raid ng PAOK kasama CIDG diyan, 'di ba? Pag sa raid, tama po ba? Anyone from PNP sa CIDG? Yes sir, kasama po sir ang Itong mga tawag natin illegal, no? Itong mga illegal na ito talagang mag-ooperate at mag-ooperate sila dahil illegal sila no? Yan talaga ang kanilang mentality, mag-ooperate. Ngayon ang gusto ko malaman rin, ano ang ginagawa natin lalo na sa mga LGUs para maging alisto sila sa pagpapasara at paghahanap nitong mga illegal. Dahil importante rin ang trabaho ng LGU Pero importante rin yung trabaho ng PNP on the ground. No? Kagaya yun yung example sa Lapu-Lapu, nakakapagtaka na hindi alam ng PNP local doon na merong ganong aktibidad. Diba? Dapat alam rin ng PNP ahead dahil alam naman natin na may ilan taon na rin pinag-uusapan ng ganito kung may mga telltale signs 'di ba? Kung maraming foreigner sa isang lugar, kung mayroong kinukulong doon sa isang lugar, 'di ba? Itong nangyari sa Lapu-Lapu, ang information natin nanggaling sa Indonesian Embassy. Tama? Dahil mayroong tumakas, no, at nagsumbong. So, ang punto ko, and alam natin marami pang ganito sa ating bansa. Bakit nakakatakas to sa PNP? Sa ating mga precinct commander, sa ating mga chief of police, nandoon sila, meron silang nandoon sila araw-araw. So mayroon ba tayong ginagawa to strictly enforce itong paghuli ng mga illegal na pogo sa mga localities natin? Sir, Colonel Tulyao of Anti-Cybercrime Group. Sir, that's why nung kinreate sir yung task force schemer headed by our DCO, nagkaroon sir ng lahat ng mga territorial unit to give information, especially dun sa red flags pag dumami nga yung mga foreign nationals sa area. And this has been the continuous order from our headquarters na i-monitor itong mga foreign nationals na ito para pagka-report sir sa territorial units, yung different agencies na
or different units in the PNP that involves in the task force schemer, yun ang papasok, sir. So, sir, sino po nag-conduct ng raid sa Lapu-Lapu? Anong unit po nag-conduct ng raid? PAOK and NBI din. Sa national. So walang kinalaman yung local unit. Sa tingin nyo po, hindi nila alam na may operation doon? Or paano po nangyari na walang alam yung local unit sa Lapu-Lapu na meron palang ganong kalaking operation sa lugar nila? May idea ba kayo kung I mean, tinatanong ko lang po kung may alam ba sila or sila ba nag-tip off sa national or kayo lang talaga or is it just the national solo lang sila sa pag-raid sa Lapu-Lapu? We have no idea, sir. Kaya siguro sana sa susunod na hearing invite nyo naman yung head ng task force para para ma-clarify yung mga questions ng komite. With all due respect sa CIDG, kaya siguro PAOK at NBI ang nag-operate nito dahil mahinala sila na yung local police kompromiso na. 'Di ba? Normally kasi sa mga ibang jurisdiction nakakasama pa yung CIDG sa ibang mga raid, alam ko eh. Pero in this particular case hindi sinama eh. So obviously may intelligence sila na kompromiso na yung police. Can I just acknowledge first our dear Senate President, Senate President Jesus Escudero? Please proceed. Yun ang aking punto lang, no, na ang aking punto kasi sa wind down importante rin ang responsibilidad ng police. Dahil nakita natin na yung kahit na cancelin yung permit, kahit na cancelin yung working permit, pwedeng may possibility na maiwan sila dito at magtago. Yun ang aking punto. At na hindi magiging malinis itong ating closure, pag wind down at closure ng Pogo, kung yung mga ito naman maiiwan at magpapatakbo sila ng sarili nilang mga scamming hub. And with all due respect to our police, I think ganun na naging galaw ng PAOK at NBI dahil alam nila na kompromiso na yung mga taga doon. No? So I agree with our chairman na dapat ipatawag natin yung head nung task force dahil dapat tignan natin itong closure, hindi lang tignan natin yung sa PAGCOR angle eh. Tignan rin natin yung mga illegal na angle. No? Dahil hindi lang dapat tignan yung 41 na may lisensya, dahil yun na nga, nagpadala na sila ng letter, nagsabi na sila na mag-wind down. Pero yung estimate ng PAOK, may 200 na illegal, hindi naman magpapadala ng letter yun eh. No, imposible magpadala ng letter yun. So kahit anong wind down natin dito sa kabila, pero kung hindi naman natin mahabol yung mga illegal, ganun rin. No? Nandito rin sila sa ating bansa. No? Yun po yung aking punto. No? At nag-agree po ako kay Senator Gatchalian. At kahit anong gawin ng PAGCOR, kahit anong i-cancel nila, kung marami pa tayong illegal, wala rin mangyayari sa utos ni President Marcos kung hindi rin natin tututukan yung pag-raid sa mga illegal. Gusto ko rin malaman from the PNP at sana kaya niyong sagutin ito. Base sa inyong impormasyon internal, ilan po ba yung illegal sa tingin niyo po gaano kalawak po or gaano kalaki po yung problema ng illegal pogos? Kasi ang alam lang natin yung mga naka-register, yung mga ika-cancela. Pero gaano kalaki po ang problema ng illegal pogos? May idea po ba kayo? Yes, sir. We have got with us the representative from the IDM, sir, based on the Pogo-related incidents, kung ganun ang pag-ano, sir.
Proceed. May I Colonel yield? Asmag. Kasi ang point ko, ang nire-report lang naman po yung naka-register, yung nasa record natin. Paano pa yung hindi wala po sa record natin? Ano po, gaano kalaki ba talaga itong problema ng illegal POGOs? Kasi kahit na i-cancel lahat ng permit, kung marami pa rin illegal POGOs, malaki pa rin ang problema natin. As to yung binanggit niyo, Sir Chair, yung sa illegal POGOs, wala pong idea kami kung meron. But yung based on the record, yung mga incident that transpired, POGO-related incidents, sir. Please, because this utos po ni Presidente ito na by January, kung wala po kayong idea sa kung gaano kalaki po itong problema, mahirapan din tayong lutasin itong issue ng POGO. So anyway, I understand wala po yung representative ng task force. So sa susunod na hearing, please, we will invite again the task force, and I expect that they will come here to support the committee. Mr. Yes, Chairman, please, yes. with your permission, Mr. Chairman. Yes. Just a reminder to our invited guests, sir, okay lang po naman na hindi dumating yung head basta makakasagot kayo. Pero pag hindi nyo kayang sagutin, hindi nyo kayang mag-commit, dapat nandito po yung head. So I will kindly remind you to kindly inform whoever is the head of this task force to kindly be present in the next hearing. And number 2, sir, 41 yung inutusan effectively ng Pangulo mag-wind down. Kasi silang naman po yung legal eh. Yung illegal, kahapon, nung isang linggo, nung isang taon, dati na pong illegal yan at dati na po nyo dapat hinuhulian, di po ba? So ang wina-wind down lang yung 41, kung 208 talaga yan, yung balanseng mahigit kumulang 150, dapat po hinuhuli nyo na yun, di ba? Kahapon, ng isang linggo, ng isang buwan. Kindly give us an update as well next week. Kung ilan na ba dun sa 208 na yon? May listahan naman po ang PAGCOR, di po ba? May listahan naman po sila nung dating mga may lisensya eh. So kahit pa paano, may mga lead po kayo dun. Yun, walang dahilan kung bakit magtatagal pa sila hanggang December 31. Tama po? Ang may karapatan lang magtagal hanggang December 31 ay yung 41. Would that be correct, sir? I see on the record, I'd like to place, Mr. Chairman, that they are nodding their heads in apparent agreement to the statement issued by this representation. So, sir, kindly give us a report of the 208. Ilan na ang sarado talaga? Dahil illegal naman talaga po yon minus the 41 na binabantayan nyo. Ngayon, kaugnay po ng 41. Sana po wag na mangyari yung kamukha nakita natin nangyayari ngayon. Na may kaso na, sinampahan na ng kaso, hindi po ba? Tapos paglabas ng warrant of arrest, biglang hindi na natin makita. Alam na po nyo kung nasan yung 41, alam nyo po dapat mag-wind down na yan bago mag-January 1. Mangyari po lamang, abangan nyo na po yung 41. Na pagdating ng January 1, puntahan nyo na po, bukas pa ba o sarado na? Para hindi na po kayo makikipaghabulan pa pagkatapos. And as a final point, Mr. Chairman, thank you for the opportunity. I heard the points raised by Senator Tulfo earlier, and I'd like to second it and support it with respect to asking PAGCOR to look and study into the so-called BPOs and give us a report on it. My theory, Mr. Chairman, and also to Chairman Al Tenco, there are 3 elements of gambling, sir. Correct me if I'm wrong. Bet, game of chance, and settlement of payment. -1, hindi gambling ang tawag dyan. May taya ka nga, wala namang game of chance. May game of chance ka, wala namang taya. May taya nga, wala namang game of chance at hindi ka naman binabayaran. Kung manalo ka o matalo ka, hindi po sugal ang tawag doon. Those 3 elements should go inside. Now, kindly answer this committee in your report, sir. Doon sa BPO, yung 3 elemento po bang yun ay saklaw at sakop? Dahil kung saklaw at sakop po yun, gambling po yun. Kung ang isa'y nawawala, marahil pa pwede niyong i-argue na hindi. Kung lahat ay wala, maaaring pwede niyong i-argue na hindi. Halimbawa po, hindi ko po kayo pinapasagot muna at pinapa-report para mapag-aralan po ninyo. Yung 1-800 number na binabanggit nyo na tinatawagan ng mga customer ng land-based casino, sila po ba ay tumatanggap at may kinalaman sa pagtanggap ng taya?
Opo o hindi? Sila po ba ay may kinalaman sa pagbayad kung mananalo o matatalo yung nagsugal? Sila po ba ay may kinalaman dun sa game of chance na nagaganap para malaman kung natalo ba o nanalo yung nagsugal o tumaya? Magdedepende po dun marahil yung finding ng committee ito kung yan nga ba ay game of chance o hindi at yan ba ay saklaw ng ban na binitiwan ng Pangulo o dapat isaklaw sa ban na binitiwan ng Pangulo o hindi. That would be all, Mr. Chairman. Thank you very much for the opportunity. Thank you. So please prepare the report for Senate President, Chairman. Kindly prepare the report. And also, next week, we look forward to hearing the report of the PNP on their efforts in curbing illegal pogos. I think I want to know what the true size of this issue is. And nandito po ang Clark Development Corporation, and I recall recently nagkaroon po ng raid sa Clark ng illegal pogo sa Fontana Resort. Gusto ko lang malaman ano po ang status ng mga pogos o kung meron man sa Clark Development Corporation. Thank you very much, Your Honor. Would like to inform this committee that immediately after the raid of Sun Valley Clark Pogo Hub in May 4, 2023, the Board of Directors of Clark Development Corporation already issued a suspension of the processing of all POGO applications. So simula po nung 2023, wala na pong pinaprocess. And there is only one POGO operating in Clark Development Corporation. It is Onyotech, but it is, I think, according to PAGCOR, it is a live streaming or a service provider. So yun lang po ang natitira. And immediately after the announcement of the President for the ban of the POGO, sinulatan po namin yung Onyotech. We reminded them of the instruction of the President. So yung kanila pong I was told this morning at yung tatlong foreign nationals na nagtatrabaho doon, umuwi na raw and they were directed to wind down operations until December 31 of 2024. Sila din po ay sinabihan na by December 31 of 2024, their authority to operate will be canceled and yung kanilang sublease agreement po ay hanggang December 31, 2024 na rin. Meron din po kaming instructions sa kanila because the LGU in Clark is na Clark Freeport Zone is Clark Development Corporation. So they were directed to submit or coordinate with CDC yung pong mga requirements for clearance. Like for example, employee separation pay, settlement of all outstanding and resulting fees and charges to CDC, downgrading of the working visas issued to foreign nationals, liquidation of importation, securing of a BIR tax clearance. So ito pong mga ito, we already reminded that one existing POGO in Clark to wind down and mag-submit ng mga ganito so that a clearance will be issued to them. Thank you very much. Senator Gatchalian, if you have any To ask, in our last few hearings, just want to ask BIR, I saw, andyan na si a representative ng BIR. We also detected the declaration of the POGO companies in terms of GGR. It's much lower with BIR compared to PAGCOR. Na-detect namin yan. I have some figures right now but I'm still validating. Pero nung mga hearings namin in the past, and we flag BIR on this, na yung deficiency is as high as 2 to 5 billion in terms of collectibles from the POGO entities. Kasi 'di ba ang basis ng payment nila with PAGCOR is gross gaming revenue. Sa BIR is also gross gaming revenue. But since ang theory ko, since ang PAGCOR ang regulator, nagde-declare sila ng tama doon dahil meron silang mechanism to detect yung real GGR. Pero sa BIR, nakita namin mas mababa yung kanilang declaration kasi self-declaration yan, di ba? So
first question ko, meron ba kayong, are you working with PAGCOR in terms of getting the accurate gross gaming revenue? At for 2023 until now, ano ang gross gaming revenue na nakikita nyo na dinideclare sa BIR versus sa PAGCOR? Mr. Chair, dapat po pareho yan kasi simula po ng Pogulo, meron din po kaming issuance na binibigyan kami ng PAGCOR ng GGR po talaga. So doon din actually kami mainly naka-depend kasi po yun din po yung pinaka-basis din ng namin kung ano po yung GGR na nagre-reflect sa ano ng PAGCOR. Kung mas mababa po yung binabayad nila, makikita naman po namin sa ano yun, audit naman po. Kita nyo, is the same ba? Meron ba kayong regular communication or regular validation with PAGCOR? Nagkakaroon ba kayo ng for example, a monthly validation whether the declared GGR sa BIR is the same with PAGCOR? Yes po, Mr. Chair. And May certification po yan na I mean, galing. okay, opo, so magkano ngayon? This 2023, magkano ang GGR ng dineclare sa BIR? The double check ko, Mr. Chair. Pero ang ano kasi yan is, ang nakuha rin namin is per company na Ba't in GGR. total lang? Opo. In total? Ano yung dineclare sa inyo? 2023. Meron ka ba dyan data? Wala po right now. For Yung total 2024, data po meron ka na. dyan? 2024, hingi pa po ako, Mr. Chair. Hingi rin po ako. I-submit mo na lang sa committee. Just submit to the committee yung past GGR in gross gaming revenue from 2024 all the way the last 5 years. Ang punto lang naman dito namin, nakita namin na ina-undervalue nila pagdating sa BIR. Nakita namin yan At in-acknowledge rin yan ng BIR during our hearing. And this is in relation to the wind down. Dahil kung nag-wind down ka, may utang, paano mo habulin? Diba? Paano mo habulin? Habang nandito sila, dapat malaman natin kung meron silang arrears. I'm sure sa PAGCOR, accurate yan. Nakita namin accurate. Pero sa BIR, either hindi accurate o hindi nagbabayad o delay yung bayad. Diba? So habang nandito sila, nagwa-wind down tayo, tignan rin natin yan. Dahil pag umalis na sila dito, wala na tayong habol. Kagaya yung kanina nabanggit ni Chairman na iba wala na. Kahit anong letter of collection letter natin, wala tayong magagawa talaga. So submit to the committee so we can analyze that information. Yes, Mr. Chair. And ang punto lang naman ng committee is to make sure that the wind down is the wind down covers everything at maayos yung wind down natin. At yung wind down natin ay lahat ng mga aspeto nakikita natin at na-address natin, including tax collection. So that's why I thank the good chairman for calling this meeting because we're only looking at the 41 POGOs but maraming facet pa yung POGO, pati yung mga illegal, pati tax collection, pati employment sa ng mga local kababayans natin, pati sa mga IPAs, kasi hindi pa natin napag-uusapin yung IPAs, sa CESA, sa iba pa. So the point of this resolution, the hearing, is to make sure that the wind down is holistic and to make sure that the wind down covers every facet of the President's declaration. Yun ang objective. That's why ang end goal nito is maayos, maayos, smooth yung winding down at hindi tayo magkakaroon ng problema even post wind down of POGOs. So I thank the good chairman for calling for this hearing. Yes. Thank you. And marami pa tayong pag-uusapan. We have a lot of topics that we have to touch on. Gusto ko rin magpa-update sa PNP kung ano mga actions nila sa pagpapasara ng mga illegal na POGOs. I want to know the extent of the issues. So hopefully, please, we will request that the PNP presents their action plan for the winding down, and not even the winding down dahil illegal na yan and dapat huliin lahat ng mga illegal POGOs. And we also expect to touch on the
Yung mga workers, binanggit po kanina 28,000, mahigit 28,000 ang nagtatrabaho po sa ang locals na ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa mga mga POGOs at syempre meron pa rin mga ano yan, meron pa rin mga additional workers na related sa POGO industry, yung mga IS sa ancillary. So ilan may idea po ba kayo kung ilan po ang mga workers na madi-displace who are from related or from industries that rely on POGO? May idea? I know you may not have that number pero gusto ko lang baka meron po. Magsasubmit kami sa committee, Your Honor. Ang alam ko mahigit kalahati ang indirect workers doon sa So yung indirect malaki pa. So Ma- baka ma- malaki. malaki din ang So kailangan number. talaga natin pag-usapan kung ano po ang plano natin para sa mga more than 30,000 na madi-displace dahil sa POGO ban. So importante po. Actually, Your Honor, mula noong in-announce ni President BBM nung SONA niya, immediately thereafter, nag-issue po yung aming secretary sa mga regional directors na mag-conduct na sila kaagad ng skills mapping at profiling sa mga maapektuhan ng mga workers para sa ganon maganda ang transition natin from one employment to another. Sige po. At so sana po sa next hearing po baka pwede po kayong gumawa ng presentation para i-outline nyo po yung kung ano yung kung ilan po ilan po ang apektado ng pagsasara ng POGO at kung ano po ang gagawin natin para mabigyan ng ibang hanap buhay ang mga madi-displace. Opo, Mr. Chair. Opo. So at this point, so we will request for the DOLE to have their presentation, of course, the PNP for the next hearing dahil sa tingin ko marami pang bagay na kailangan pang pag-usapan. And we're very thankful and I'm very happy to hear that the PAGCOR has many accomplishments since in the time after the announcement of President Marcos. So nakakatuwa naman po at gumagalaw na po ang directive ni President Marcos. So hearing no further comments, let me express my heartfelt appreciation to our resource persons and of course my colleagues for their valuable input in the deliberations for the directive of His Excellency, President Ferdinand Bongbong Marcos to ban the Philippine offshore gaming operators. As we move forward, kailangan po natin masigurado ng kapakanan ng ating mga kababayan na maapektuhan ng pagpapasara ng mga POGO ay central sa ating mga susunod na discussions. Kailangan natin siguraduhin na magkakaroon tayo ng smooth na plano para sa mga Pilipino na mawawalan ng kabuhayan. In the same way, we have to ensure the proper implementation of the President's directive to avoid any problems in the winding down of the POGO's businesses. So with the approval of my colleagues and in consideration of the time allotted for this hearing, I move to suspend this hearing. Thank you very much and good day.
At this point, let me acknowledge the presence of the following committee members. With us is Senator Rafi Tulfo. And with his presence, I declare the presence of a quorum. May I ask the committee secretary to acknowledge our resource persons attending today? Thank you, Mr. Chair. Good afternoon. May I acknowledge the presence of the